Hi guys, dito po tayo sa part 2 ng ating seminar. Sa tingin nyo kayo sa Pilipinas, sino po yung anong profession ang may malalaking income? Like, sample, bank manager, seaman or kapitan ng barko, abogado, piloto, negosyante, at saka networker. Sa tingin nyo kaya, ang isang ahente kaya o isang broker ay makakatapat dyan sa linyahan na yan. O, sa levelan na yan. Opo, kasi as real estate broker or real estate agent, po, we can earn as high as 1 million per month. Meaning, ilang units lang po yun, no? Lalo na po sa malalaking realty company at sa isang ahente for that matter. Sabihin, basta focus ko lang, may dedication ka, gusto mong matuto, at may mga selling technique ka na i-apply sa iyong pagbebenta. Pwede kang kumita ng kalahating milyon hanggang 1 milyon sa isang buwan. Ilang units lang po yun, no? So, kaya lang po may transition kasi hindi po lahat ng benta ay kikitain mo ngayon. Ibig sabihin, kung ano yung benta mo last year, siya mong po-commissionin ngayon o the next year. Kung wala kang ginawa last year, wala kang commission ngayon. Kung wala kang benta ngayon, o hindi ka nagsikap, hindi ka nagtyaga, wala kang ginawa, wala kang po-commission next year o the next 2 years. Ano po? Have you experienced in going to office? Hindi ko po dinidiscourage po yung mga empleyado. Hindi po may tinatawag po tayong rat race. Yung nagtatrabaho ka. May tinatawag po utang, trabaho, bayad, utang. Utang, trabaho, bayad, utang. Ang tanong ko, pag ba ikaw ay nagtatrabaho, let's say sa Makati, galing kang Cavite, tama bang tinatawag na 8 hours kang nasa labas ng bahay? Hindi po. Kasi siyempre, gigising ka po ng alas 5. Darating ka sa office sa Makati ng 9 o'clock. Tapos, lalabas ka ng 5 o'clock. So, sobrang traffic, darating ka sa Cavite, let's say sa Imus o Dasmariñas, ng 9 o'clock. So, ibig sabihin, 14 hours ka na nasa labas ng bahay mo. Samantala sa isang oras sa real estate, marami ka na magagawa sa pagbebenta o pag-o-online selling. Po? Tapos, paano ho ba ang kitaan sa real estate? Let's say, meron ka pang 750,000 na binibenta. Let's say, pinakamababa. Sa NAIC, 750,000, ang basis ng commission dyan ay 675. Let's say, nagsisimula ka pa lang. Sa 2% na rate mo commission, ang commission mo dyan 13,500. So, ililis lang mo dyan ang withholding tax. May neto ka sa 750,000 na 12,150. Let's say, medyo na-promote ka, nakatatlo ka ng benta, ginawa ka ng 3%, no? Sa 750,000 na contract price, which is yung pinakamababa, pinakamadaling ibenta, no down, no equity, sa 3% may 20,250 ka, less withholding tax, it's 18,225 sa isang unit. Mataas na po ba o mataas na? Maganda na ho bang kita o maganda na? Maganda ho. Kasi isang unit lang po yun. Paano kung bumibenta ka ng 5 unit dahil sa sobrang sipag mo, it's more or less 80,000 per month na habang dismula ka. We are talking here of 750,000 per unit lang. Paano kung makakabenta ka ng 2 million? Di po ba? Ngayon, let's say makabenta ka ho ng 5 na sinasabi ko kanina, 18,250 sa 3%, it's more or less 91,000 na. Po? Paano mo kung manager ka? Ginawa na kita manager. Ang commission mo sa 750,000 ay sa 4% less ng tax is 24,300. Hindi na po masama, di po ba? Ngayon, let's say, marami kang ahente, override ka ng 1%. So, ibig sabihin, sa 750,000 na contract price, sa 1% ay 6,075 na yung override commission. 1% lang mo yun. Paano kung 4% ka na, tapos
may override ka ng 2% doon sa bago mong ahente, meron kang 12,000. So, ibig sabihin, kung meron kang 5 bentang personal, which is 91,000, yung nabanggit ko kanina, tapos meron kang 3 ahente na nagbebenta ng tag-5 na 6,000 ang iyong override, sa 5 mong benta ay at 5 benta ng ahente mo, kahit isang ahente lang, nag-override ka ng 6,000, ang total income mo per month is 121,500. Ay, let's say, taon na so ng tag 2 million dyan sa tansa. Sa 2% pa lang, may neto kang 32,400 sa 2%. So, hindi na po masama. Ano po? Ay kung 5 million po, na-bless ka ng bumenta ng 5 million, magkano ang 3%? No? It's 121,500. Hindi na po masama. Ano po? Let's say 4% sa 2 million, magkano? 72,000. Less 10% withholding tax is 64,800. 2 million po yung kung 4% ka. Dito po sa company ko, as long na masipag ka, as long na may dedication ka, as long na nakikita ko yung resulta ng prospecting mo, kahit hindi ka pa nakaisa, pwede kang i-promote. At least dapat meron kang 3 hanggang 5 active na agent under sa'yo. So, ganun po yung aming programa dito. Ano? Not necessarily, magsimula ka sa 2%. Basta nakikita ko yung nagre-report ka, nagtitrip ka, nagpo-prospect ka, at gusto mong matuto. Tapos nagdala ka sa akin ng 3 hanggang 5 active na idoduplicate mo sa akin o idoduplicate mo sa'yo. Sabihin yung ginagawa mo o ginagawa ko, gagawin nila. So, manager ka agad noon para lumaki ang override commission mo. Kaya siyempre, as manager, less supervision na yun. Ibig sabihin, ikaw na ang mag-guide sa kanila kasi hindi ko na kaya. No? Magkano yung override na 1% sa 2 million na presyo? Ito po ay 16,200 net of tax. So, let's say, may 5 kang benta. Kasi sabi ko nga dito, kaya mong kumita ng kalahating milyon hanggang 1 milyon sa isang buwan, no? Let's say, meron kang 5 benta na tag 2 milyon. Ang iyong commission ay 324,000. Tapos may 10 benta, ang 10 mong ahente o yung 2 mong ahente o 3 ahente na may override ka naman 16,200 which is 1%, ang total income mo is 486,000. Ano po? Maganda pong pakinggan, no? Pero totoo yan. Kaya lang siyempre, sa unang mga taon, magtatanim ka muna. Wala ka munang gaanong kita kasi nga nagtatanim ka. Ibig sabihin, may mga expenses ka. Kasi sa isang negosyo, alam naman natin na dapat may puhunan, no? Dapat nagtatanim. Di ba? Ano-ano yung mga puhunan dito? Siyempre, gadget mo, tripping mo, ads mo, boosting mo, attend ka ng mga seminar. Yan po yung mga puhunan dito. Ano po, yung load mo. Di po ba? Yan. So, yun lang po. Itong aking part 2 at yung part 3 ko po ay tungkol po sa pagbebenta mismo o sa paghahanap ng kliyente. Yun po ang magiging part 3 natin. Salamat!